Dalawang pasahero papunta sa Hong Kong hinarang at na-offload sa immigration sa NAIA dahil magkakaiba ang mga sagot nito ng interviewin ng immigration officer. Inaresto naman ang isa nilang kasama na tumatayong illegal recruiter nila papunta sa ibang bansa. Alam na ng National Bureau of Investigation ang iba pang kasamahan ng isang illegal recruiter na naharang sa Ninoy Aquino International Airport matapos madiskubring peke ang mga dokumentong ipinakita sa Bureau of Immigration. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Naharang ng National Bureau of Investigation ang isang illegal recruiter sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Kasama pa niya ang dalawang Pinoy na kanyang biktima na palipad sana sila papuntang Hong Kong. Pero ang plano ng suspect pagdating sa Hong Kong, dadalhin ang mga biktima papuntang Cambodia. Doon na rin sila magtatrabaho sa isang scam hub. Pagdating ng suspect at mga biktima sa NAIA, nabistong peke ang mga dokumentong ipiniresenta nila sa Bureau of Immigration. Ang ginawa kasi nila, hiwalay-hiwalay sila ng pila. Nagpanggap na turista pero nagkakabukingan dahil buhol-buhol yung kwento nila. Alam ng mga biktima ang sasapitin nila pagdating sa Cambodia. Pero kumagat pa rin sila dahil $1,000 kada buwan at may dagdag pang incentives ang pangako ng illegal recruiter. Pag nag-usap sa GC, bura agad. So, yung iba, swerte, nakaka-retain ng kopya ng conversation. Yung iba naman, hindi. Ayon sa mga biktima, may kasabwat pa ang suspect na nagngangalang Hana na pinaghahanapan ng mga otoridad. Pinuntahan namin ang suspect na napagalamang dating guro sa NBI Correctional sa New Bilibid Prison, pero hindi siya humarap. Iginiit niya sa NBI na siya rin ay isang biktima dahil kasama siya sa nirecruit. Kaya po delikado yung ganyang klaseng mag-a-apply ka sa Facebook, yung mga Telegram. Tapos hindi mo kilala yung mga kausap mo and then papaalisin ka. Sabi ko nga, wag kayong mag-apply sa mga ganyan. Dahil ano yan lokohan eh. Walang protection ng mga yung gusto mag-work sa abroad. Walang protection eh. Di pa tukoy ng NBI kung may iba pang biktimang suspect na naharap sa kasong human trafficking. Pupunta po sila sa Hong Kong. Nagpanggap po sila magkakaibigan. Ngayon po, nagbuhol-buhol po yung kwento nila at nalaman at na-intercept ng Bureau of Immigration Officer na hindi po sila talagang magkakaibigan at pinagamit po ng peking dokumento po yung dalawang babae nung recruiter po nila na Hana po ang nickname, hindi po malaman sa Facebook o sa Messenger dahil na masyado po silang secretive. Kaya po sila ay tinenover sa NAIA Task Force, sa IACAT po, at pinaimbestigahan po sa NBI. Paano natutunugan yung mga ganitong kaso, sir? Kasi syempre yun nga, pwedeng namang barkada lang sila na magbabakasyon sa ibang bansa. Ang sinyalis po, ma'am, is recruitment po kasi ginagawa through Messenger or Facebook o WhatsApp. Hindi po nila kilala yung kanilang mga recruiter. Ngayon, pinasamahan po sila dun sa lalaki, dun kay Mr. Bueno, para pumunta ng Hong Kong. Ang every group chat na gagawin po nila is pinabubura po yung kanilang usapan para po walang trace. At isa pa sa nasabi ho nila na sa usapan ho sa group chat, ito pong si Bueno na nakasuhan po ng trafficking at illegal recruitment ay never pong nagtanong ng kanyang trabaho o sweldo. At umamin naman po yung dalawang biktima na pupunta raw sila sa Cambodia para daw mang-scam dun sa mga client na makikipag-chat sa mga foreigner at yung parang makikipag-boyfriend, girlfriend po. Love scam. So, ibig sabihin, sir, talagang may mga nabibiktima pa rin at meron pa rin talagang mga nambibiktima nitong mga scam na to? Yes po. Kasi po, tinitignan ng mga recruiters po, ng mga illegal recruiters, yung kahirapan ng buhay ng ibang nating kababayan. Actually, yung dalawa pong
kababayan natin na biktima ay fish vendor po at saka beautician po. Ano pong naikwento po sa atin ng mga na biktima? Paano sila na-recruit at ano po yung ipinangako sa kanila nitong recruiters na to? Ang pinangako po yung mga job Facebook job hiring sa abroad, doon po sila nag-chat, and then meron po nag-chat sa kanila na alias po lang yung pangalan at nag-offer nga po ng trabaho na sasahod daw ng $800 at napakadali daw ng sweldo dahil makikipag-assist ka lang sa computer sa mga foreigner. It turned out po na ang pagagawin po sa kanila is makipag-chat sa mga foreigner para po maging boyfriend o girlfriend at may scam. Opo. So, kompleto ng dokumento itong mga to, sir, nung humarap dyan sa airport? Kompleto po sa tulong po ng task force sa NAIA, sa DMW, napagalaman po na yung si Mr. Bueno po ay hindi otorisado mag-recruit. Para makapagtrabaho sa abroad. Kaya po nakasuhan po siya. Pero itong dalawa pong mga biktima, meron silang passport? May pinaita po bang copy ng kontrata, flight ticket? Meron po. Yung flight ticket po, pinasa lang sa messenger. Pero po yung pinagawa po sa kanila is, pinagawa po sila ng certificate of employment na peke. Pinagpanggap po silang mga may trabaho talaga. Pero nabuking po na yung mga hawak nilang dokumento ay mga peke po. Kaya po sila hindi pinalis ng Bureau of Immigration. Pero I understand, sir, hindi naman ito ang first time na laging may mga nahaharang dyan sa mga paliparan natin. Ano po siguro yung may mga bagong hakbang po ba na ginagawa ang inyong panig para wala pong makakalusot talaga na ating mga kababayang magtatangka na bumiyahe at magtrabaho po dyan sa mga scam operations sa ibang bansa? Ang NBI po, sa tulong po ng NAIA Task Force ng Human Trafficking, composed of Bureau of Immigration, ng DMW, ng DFA, at iba pong ahensya, nag-iimbestiga po kami palagi niyan. Palagi po kami nagbabantay para po mapigilan po yung mga ganyang klaseng illegal recruitment. And sir, nasa na po itong tatlo po ba ito? Itong tatlong na-intercept po ninyo? Yung pong subject po natin na si Mr. Bueno po ay nakakulong po ngayon sa NBI Detention Center sa loob po ng Bucor Compound sa Muntinlupa. Samantala po yung dalawa po ay binalik po namin sa NAIA Task Force para po mabigyan po ng tulong ng DSWD tsaka ng iyakat po. Okay. So, pwede papauwiin na rin po yung mga biktima? Yes po. Pero binili lang po namin na kailangan po silang tumistigo sa korte para po mahinto po yung mga ganyang klaseng illegal recruitment at makulong po yung mga may kasalanan. Sure, siguro paalala na lang po kasi alam niyo po kahit ilang beses na nga pong pinapaalala to ng mga government official or ng media, meron pa rin po talagang mga nabibiktima. Anong paalala na lang po natin, sir, sa publiko? Sa mga kababayan po natin, wag po tayong pumatol sa ganitong klaseng recruitment na pinakausap lang kayo sa Messenger, sa WhatsApp, o sa Viber kasi hindi nyo po alam kung sino yung kausap nyo. At dadalhin po sila, mapapahamak po sila pag dinala po sila sa mga ganyang scam hub. Palagi po silang mag-verify po sa Department of Migrant Workers kung yung mga ganong klaseng recruitment ay tama para mabigyan po sila ng magandang payo. At doon naman po sa mga legit talaga na magtatrabaho abroad, ano sir yung mga kailangan po nilang dalhin na document? Ang requirement po dyan, basta po meron po silang papeles na galing sa DMW, legal po yung mga yun, yun po yung dapat po nilang dalhin para ho payagan ho sila ng immigration ng DMW na makapunta sa ibang bansa ho para makapagtrabaho. Sa dinami-dami ng balitang ganito na halos paulit-ulit na,
ay marami pa rin mga kababayan natin ang pumapatol sa ganito. Kaya pati tuloy ang mga matitinong traveler na magta-travel lang or mamamasyal sa ibang bansa ay nadadamay sa paghihigpit ng immigration. Dahil lang sa $1,000 na pinangako sa inyong sweldo na hindi nyo alam na kung ibibigay sa inyo, ay itataya nyo ang buhay nyo at ilalagay nyo sa panganib. Kaya sa mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na naghahangad o nangangarap magtrabaho sa ibang bansa, huwag naman kayong maging tanga. Mag-research muna kayo sa ina-applyan yung trabaho o sa pupuntahan ninyong bansa. Dahil paulit-ulit na at marami ng balitang ganito na pinapahirapan sila, binubugbog, kinukuryente at hindi pinapakain. Tapos dadagdag pa kayo. Napakarami namang legit or legal na trabaho ngayon na makikita nyo sa website ng DMW or ng Department of Migrant Workers. At napakaraming legit na agency na makikita nyo sa Manila na halos kaliwat kanan na. Paulit-ulit nating sinasabi na dapat dumaan kayo sa tamang proseso para hindi kayo napapahamak.